Alam mo ba kung ano ang mas humahapdi kaysa sa masasakit na salita? Ang katahimikan. Yung uri ng katahimikan na bumabalot sa hangin kapag ang sarili mong pamilya ay sumasang-ayon na hindi ka kabilang sa kanila. Kagabi, nagkaroon kami ng family meeting. Akala ko tungkol ito sa nalalapit na pagre-retiro ni tatay o kaya naman sa bagong drama ni Ate Angel. Pero sa halip, lumingon sa akin ang kapatid ko, nakangiti, at sinabing, walang may gusto sa'yo dito. At ang mga magulang ko? Tumangulang sila. Walang pag-aalinlangan, walang protesta, walang pagtatanggol, pagsang-ayon lang. Hindi ako nakipagtalo, hindi ako sumigaw. Tumayo lang ako, dumaan sa harap nila na parang isang multo, at nag-impake ng mga gamit ko nang walang imik. Ngayon ay umaga na. Nagising ako sa sofa ng kaibigan ko. Walang amoy ng sinangag o kape, walang mapanghusgang mga tingin, kundi 35 na missed calls mula sa mga taong nagsabing hindi ako mahalaga. Nakakatawa. Ngayon, bigla nilang naalala na nag-exist pala ako at biglang nagbago ang lahat. Sa paglaki ko, maaga kong natutunan na ang pagiging middle child ay nangangahulugang pagiging invisible. Ang ate kong si Angel ang achiever, ang beauty queen, ang laging may bitbit na tropeo at palakpakan. Ang bunso naming si Rico ang baby ng pamilya. Maingay, makalat, pero laging pinapatawad. At ako? Ako yung tahimik, yung sumusunod sa rules, may maayos na grades, nakayuko lang hindi sobrang galing para purihin, hindi rin naman pasaway para parusahan. Nasa background lang ako. Maaasahan, pero madaling makalimutan. Kapag may birthdays, si Angel may sariling customized cake na may mamahaling icing at sparklers. Si Rico may themed parties na may balloons at imbitado ang buong barangay. Cupcakes lang mula sa bakery sa kanto at isang, "Sorry nak, busy kasi kami." Sa hapagkainan, kung may sasabihin ako, laging nasasapawan ng kwento ni Angel tungkol sa internship niya o kaya sa soccer game ni Rico, ang boses ko parang laging nalulusaw sa ingay nila. Tandang-tanda ko ang isang Pasko. Ilang linggo akong nag-ipon mula sa sweldo ko sa bookstore para ibili si nanay ng isang vintage recipe book na minsan niyang nabanggit. Binalot ko yon ng maingat. May kasama pang sulat. Binuksan niya, ngumiti ng pilit, at sinabing, "Salamat, Elena." Tapos bumaling agad sa regalo ni Angel, isang scented candle sa makintab na paper bag, at bumulalas. "Wow! Ang ganda nito. Alam mo talaga ang gusto ko." Walang nakapansin sa pagyukom ng mga daliri ko sa ilalim ng mantel. Hindi ito isang malaking pagtataksil. Ito ay unti-unting pagpatay sa pamamagitan ng libu-libong maliliit na pagkalimot. Ang huling mitsa ay hindi naman madrama. Tahimik lang. Nanalo ako sa isang national art competition. Akala ko, sa pagkakataong ito, makikita na nila ako, na magiging proud sila. Sa hapunan, inilapag ko ang certificate sa tabi ng pinggan ni tatay. Hindi man lang siya tumingala mula sa cellphone niya. Tumawa ng mahina si Angel. "Cute naman. Para ba yang hobby lang? Hindi yun panghahamak, kundi kawalan ng interes. Yun ang pinakamasakit. Hindi galit. Hindi puot. Kundi ang pagiging balewala." Nagsimula akong magkimkim. Ang mga panalo ko, takot, at iniisip sinarili ko na lang. Ano pa ba ang saysay ng pagsasalita kung wala namang nakikinig? Hindi ako naging mapait noon. Pagod lang, tahimik, manhid, pero sa loob-loob ko, may tahimik akong hiling na sana balang araw, pagsisihan nilang. Kaya naman, iba ang hapdi ng family meeting kagabi. Hindi yun basta-basta lumabas. Yun ang huling selyo sa mahabang listahan ng pagbabaliwala. At ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na ako manhid. Malinaw na ang isip ko. Ang ate kong si Angel ay ipinanganak na may spotlight na hindi namamatay. Hindi lang dahil maganda siya, sabi ng lahat nakuha niya ang tangos ng ilong ng mga ninuno namin. Hindi lang dahil matalino siya, kahit ang mga average niyang score ay pinalalakpakan.
Ito ay dahil ang mundo, lalo na ang mga magulang namin, ay umiikot sa kanya na parang gravity. Kapag pumasok si Angel sa kwarto, nagbabago ang usapan. Kahit nagsasalita na ako, biglang lahat ay titingin sa kanya, magre-react sa kanya, tatawa sa anumang sabihin niya. Sa mga school events, laging may dalang bulaklak sila nanay at tatay para sa debate final ni Angel sa dance recital niya. Nung naging dean's lister ako, ang sabi lang ni nanay, "Ah, maganda yan, nak." Tapos bumalik na sa pag-scroll sa prom pictures ni Angel. Lahat sa bahay namin ay nakadisenyo para sa kanya. Ang oras ng hapunan ay depende sa cheer practice ni Angel, ang bakasyon ng pamilya, kung saan gusto ni Angel pumunta. Kahit ang ayos ng sala namin, nakapwesto para ang paboritong upuan niya ang may pinakamagandang view sa TV. Kapag humihingi ako ng permiso outing kasama ang barkada, o art course laging nagiging negosasyon tungkol sa oras ni Angel. Pangangailangan ni Angel. Plano ni Angel. Sa susunod na lang, Elena, may college tour ang ate mo. Alam mo namang stress ang ate mo ngayon. Intindihin mo na lang. Hindi lang ito paboritismo. Orbit ito. Kaming lahat ay umiikot sa kanya. At ang pinakamasaklap, alam yun ni Angel. Suot niya ito na parang korona. Hindi niya kailangang maging masama sa akin dahil ang pagiging mabait ay optional lang para sa kanya. Ang katahimikan niya, ang casual na pagbabalewala, ang mga ngisi niya kapag pinapagalitan ako sapat na yon. Parang natutuwa siyang malaman na may kapangyarihan siya na hindi niya kailangang gamitin. At kapag ginamit naman niya, banayad lang. Kunwari nakalimutang banggitin ang pangalan ko kapag may pumuri sa ginawa naming dalawa. At kapag sinita ko siya, magpapakyut lang siya sabay sabing, "Masyado ka namang sensitive." Ang linyang, "Yun masyado kang sensitive sandata yun." Ginagamit para ipawalang bisa ang nararamdaman ko. At naniwala ako dun ng ilang taon. Inisip ko, baka nga balat sibuyas lang ako. Baka ako ang gumagawa ng problema. Pero ngayong tinitingnan ko pabalik, hindi, hindi guni-guni yun. Nagising na ako. Si Angel ay may kakayahang gawing kaharian ang bawat espasyo at gawing alipin kaming lahat. At kagabi, nung sinabi niyang, "Walang may gusto sa'yo dito," hindi yun bagong atake. Yun ang huling hatol sa isang paglilitis na hindi ko alam na natatalo na pala ako. Pero ang totoo, ang mga reyna ay nagkakamali rin. At si Angel, wala siyang ideya na ang taong akala niya ay walang laban, ay tumigil na sa paglalaro. Tinawag nilang family meeting, pero parang patibong ang pakiramdam. Linggo ng gabi, yung uri ng gabi na parang huminto ang hangin. Nag-text si tatay sa family group chat. Bagay na bihira niyang gawin. Sabi niya, magtipon daw kami sa sala. Pagkatapos kumain, walang rason, walang konteksto. Dumating ako sa tamang oras. Si Angel, nakaupo na sa paborito niyang pwesto sa sofa, nakataas ang paa, maayos ang suot na terno, at mayabang ang mukha, si nanay. Pilit ang ngiti habang may hawak na tsaa, si tatay, nakahalukip-kip na parang manager na magtatanggal ng empleyado. Umupo ako ng dahan-dahan. Para saan to? Tanong ko. Ngumiti si Angel na parang kanina pa niya hinihintay. Ang tanong na, "Yun, tungkol sa'yo," malambing niyang sabi. "At kung paanong nakakapagod na ang ugali mo nitong mga nakaraan." Tumigas ang pangako. "Excuse me, ang nega mo kasi," dagdag ni nanay. "Laging malayo ang loob, laging malamig." Tahimik lang ako, pagtatama ako. "Hindi nega, pagod lang mag-try." Sumabat si tatay. "Ayan, ganyan ang ibig naming sabihin. Yang tono, na yan, yang kapaitan. Toxic yan, toxic." Tinatawag nila akong toxic. Humilig paharap si Angel. "Dati ang tulungin mo naman, Elena. Ang daling utusan." "Anong nangyari?" "Madaling utusan."
Sampal sa akin ang mga salitang yun. Yun lang pala ako sa kanila. Madaling pasunurin. Hindi mahal. Hindi nirerespeto. Convenient lang kapag tahimik. Abala kapag nagpapakatao. Huminga ako ng malalim. Dahil ba to sa sinabi kong hindi ako pipirma bilang guarantor sa apartment mo, Angel? Ayun. Lumabas din ang totoong dahilan. Sagad na naman ang credit card ni Angel. Kailangan niya ng mag-aabono o pipirma para sa kanya. At sa unang pagkakataon, humindi ako. Nanliit ang mga mata niya. Pwede mo naman akong tulungan. Pero pinaparusahan mo ako. Pinoprotektahan ko ang sarili ko, sagot ko. Doon na nangyari. Umirap si Angel at sinabi ng malakas at malinaw. Alam mo, walang may gusto sa'yo dito. Tumahimik ang buong kwarto. At ang parteng dumurog sa akin yumuko si nanay. Tumango si tatay. Walang tumutol. Walang nagsabing, Angel, sobra na yan. Walang nagtanggol sa akin. Hinayaan lang nilang lumutang ang mga salita na parang katotohanang noon lang binigkas. At ako? Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako umiyak. Tumayo ako, nilampasan silang tatlo, dumiretso sa kwarto ko, kinuha ang duffel bag, nagtiklop ng damit ng tahimik, kinuha ang sketchbook, laptop, charger. Hindi ko ibinalibag ang pinto. Hindi ako nag-eskandalo. Hindi man lang ako lumingon. Kung tingin nila ako ang problema, aalisin ko ang sarili ko sa equation. Umalis ako ng bahay makalipas ang 30 minuto nang walang salita. Ang hangin sa labas ay parang reset button. Malamig, matalas, pero nakakahugas ng pakiramdam. Naglakad ako ng halos kalahating oras bago ko naisipang i-text ang nag-iisang taong pumasok sa isip ko, si Jeric. Hindi kami best friends sa karaniwang definisyon, pero siya yung taong nakakapansin. Yung naaalala ang timpla ng kape ko o na laging sinasapawan ni Angel ang boses ko. Nung kumatok ako sa pinto niya ng 9:00, pinapasok niya ako nang walang tanong-tanong, walang husga, pag-intindi lang. Okay ka lang? Tanong niya. Nagkibit balikat ako at ngumiti ng pilit. Hindi masyado. Tumabi siya. Pasok ka. May tirang pizza at ekstrang kumot. Natulog ako sa sofa niya. Nang gabing yon, balot ng kumot, habang dinidinig ang ugong ng trapiko sa labas. At sa unang pagkakataon, walang boses na nagsasabi kung sino ang dapat kong maging. Walang nagpapangiti sa akin ng pilit. Walang nagsasabing, OA ako. Walang nagpapanggap na wala ako sa kwarto. Katahimikan lang. At hindi ito hungkag. Malaya. Nagising ako ng tanghali kinabukasan. May sinag ng araw sa bintana at amoy ng sunog na tinapay. Tapos nakita ko ang phone ko. 39 missed calls. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi lang kay Angel, pati kina nanay at tatay, sa family GC at mga unknown numbers. Ang kalmadong naramdaman ko kanina ay bahagyang nabasag. Akala ko may namatay. Umupo ako, hawak pa rin ang kumot at nag-scroll sa mga notifications. Missed call nanay. Missed call tatay. Missed call Angel. Text ni nanay. Tumawag ka please. Urgent ito. Text ni Angel. Umuwi ka na ngayon din. Nakakagulat ang pagbabago. Isang gabi lang ang nakalipas. Sinabihan akong walang may gusto sa akin. Ngayon, nagmamakaawa silang lahat na makausap ako. Hindi ako nag-reply. Hindi muna. Sa halip, nagtimpla ako ng kape sa maliit na kusina ni Jeric, umupo sa sahig, at pinanood ang pagpasok ng mga notifications. Sa pagkakataong ito, hindi ako nagmamadaling ayusin ang lahat. Hindi ako humihingi ng tawad para lang sa kapayapaan. Pinapanood ko silang magpanik at nakakapanibago na wala akong nararamdamang guilt dahil alam ko sa kaibuturan ko, hindi ko ito krisis. Pagpatak ng tanghali, 57 missed calls na. Hindi lang sila tumatawag, desperado na sila. Ang parehong mga boses na tumango nang sabihin ni Angel na, walang may gusto sa'yo dito. Ngayon ay nagiiwan ng voicemail na parang ako lang ang tao sa mundo na makakaayos ng problema. Hindi ko sinagot. Nag-scroll lang ako sa mga text. Nanay.
Elena, parang awa mo na. Hindi, yun ang ibig naming sabihin. Tumawag ka, tatay. Ang isip bata mo. Sagutin mo kami. Kailangan mong umuwi. Angel. Alam ko may nasabi kami, pero pinalalaki mo masyado ang issue. Tapos may bago. Angel, umuwi ka na. May mali. Kailangan ka namin. Ayan na naman. Kailangan ka namin. Ang pamilyang ilang taon akong itinuring na ekstra, ngayon ay umaarteng parang ako ang nawawalang piyesa na hindi nila kayang mabuhay ng wala. Naghintay ako. Hinayaan ko silang pagpawisan. Sa pagkakataong ito, ako ang may hawak ng alas. Sa wakas, nag-text ako ng 2 salita. Anong nangyari? Wala pang 1 minuto. May sagot na, nanay. Na identity theft ang ate mo. May kumuha ng laman ng bank account niya. Nagbukas ng credit card sa pangalan niya. Naka-freeze ang lahat sa bangko. Kailangan nila ng emergency contact para ma-verify ang pirma niya. At ang pangalan mo lang ang nasa account mula pa noong tinulungan mo siyang mag-open ng account taon na ang nakalipas. Napakurap ako. Teka, ano? Yung account na yon. Naalala ko. Nagmakaawa si Angel na maging co-signatory ako o reference nung mag. 18 siya dahil hindi niya pinagkakatiwalaan sila nanay sa pera niya. Noon, na-flatter ako. Akala ko pinahahalagahan niya ako. Hindi pala. Kailangan lang niya ng pirma ko. Ngayon, ilang taon na ang lumipas, ako pa rin pala ang listed na primary emergency contact, joint depositor sa records ng bangko. Ako lang ang tanging paraan niya para makalabas sa gulo. Ang irony, mas masarap pa sa paghihiganti. Sumandal ako sa sofa at tinitigan ang mensahe. Hindi niya ako na-miss. Hindi nila ako gustong bumalik dahil mahal nila ako. Kailangan nila ako. May pagkakaiba yon. Malaking pagkakaiba. Lumipas ang 10 minuto. 20. Sunod-sunod ang mensahe. Tatay, wala tayong oras para sa arte mo. Pumunta ka na dito, nanay. Parang awa mo na, Elena. Seryoso ito. Wala kaming ma-access. Nagwawala na ang ate mo. At si Angel, talaga bang hahayaan mo akong mag-isa dito? Pagkatapos ng lahat, muntik na akong matawa. Pagkatapos ng lahat, ako, yung iniwan, binaliwala, tinawag na madrama, sinabihang hindi gusto. Pero ngayon, bigla akong naging importante. Ibinaba ko ang phone sa mesa at huminga ng malalim. Pumasok si Jeric na may dalang cereal. Okay ka lang? Tumango ako. Oo, sa tingin ko okay ako. Tapos ibinulong ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nilang iluhod. Hindi ako nagmadali. Yun ang pinakamasarap na parte. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang natataranta. Hinayaan kong lumipas ang 1 pang oras, tapos 2. Hayaan silang mamilipit. Lampas 3:00 na nang mag-reply ako. Kitain niyo ako sa labas. Nandyan ako. In 20 minutes. Hindi ko sinabi kung saan ako galing. Hindi ko sinabing natulog ako sa sofa. Hindi ko sinabing sa unang pagkakataon. Nagising ako nang magaan ang pakiramdam. Hiniram ko ang kotse ni Jeric at nagmaneho pabalik sa bahay na tinatawag ko dating tahanan. Ganun pa rin ang itsura. Pero ako, hindi na. Tuwid ang balikat ko. Kalmado ang mukha. Matatag ang puso. Pagdating ko, nasa labas na silang 3. Si Angel, pabalik-balik ang lakad, hawak ang phone, at medyo kalat ang maskara. Si nanay, nakahalukip-kip, pula ang mga mata. Si tatay, nakatayo ng tuwid na parang nasugatan ng igo. Bumaba ako ng kotse, mabagal at sadya. Walang ngiti, walang hello. So, sinong magsasabi sa akin ang nangyari? Unang nagsalita si Angel. Locked ang accounts ko. Hindi ko ma-unfreeze kung walang verification. Sabi ng bangko, ikaw pa rin ang emergency contact. Co-depositor. Hindi ko alam kung bakit hindi napalitan yun. Sabi niya, hindi mo pinalitan. Malamig kong sagot. Kasi naaalala mo lang naman ako.
kapag may kailangan ka. Napakurap si Angel. Lumapit si nanay. Elena, please. Alam naming komplikado ito, pero kailangan namin ang tulong mo. Tiningnan ko siya sa mata. Kagabi. Tumango ka nung sinabi ni Angel na walang may gusto sa akin dito. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Sumabat si tatay. Maigting ang boses. Wala tayong panahon para sa dramang ito. Family emergency to. Nagtaas ako ng kilay. Ah, ngayon pamilya na ako? Napapikit siya sa diin ng salita ko. Naka-cross arms si Angel. Look, sorry kung galit ka. Hindi ako galit, putol ko. Gising na ako. Hinarap ko silang lahat. Sa loob ng maraming taon, tinanggap ko ang pagiging invisible. Tinanggap ko ang katahimikan bilang pagmamahal. Ang mga mumo bilang papuri. Nagpakahirap ako para maging sapat sa mga taong hindi naman ako nakikita. Walang perpekto. Nanginginig na, sabi ni nanay. Wala, sagot ko. Pero may mga taong malupit at may mga taong hinahayaan lang na mangyari yon. Katahimikan. Yun ang uri ng katahimikan na nagsasabing alam niyong tama ako. Humakbang ako palapit. Gusto niyong pumunta ako sa bangko para i-verify ang pangalan ko? Para iligtas si Angel sa gulong malamang ay kasalanan din niya dahil hindi siya nakinig sa mga paalala ko noon? Napangiwi si Angel. Sige, sabi ko. Nagngit-ngit si tatay. Pera? Pera ba ang gusto mo? Tumawa ako ng mapakla. Hindi pera. Gusto ko ng public apology. Napakurap si Angel. Ano? Narinig mo ako? Sa family group chat. Gusto kong aminin ninyo kung paano nyo ako tratuhin. At gusto kong magpasalamat kayo ng totoo sa pagtulong ko ngayon. Kalokohan yan. Bulyaw ni tatay. Tumalikod ako para umalis. Okay. Good luck sa paghahanap ng ibang emergency contact. Teka! Hinawakan ni nanay ang braso ko. Please, hindi ba pwedeng pag-usapan natin to? Nang tayo-tayo lang. Hindi, sabi ko. Ipinahiya niyo ako ng harap-harapan. Kaya ngayon, panindigan niyo yan ng harap-harapan. Nag-alangan sila. Nagtinginan na parang nagde-debate kung gaano kalaki ang lulunukin nilang pride. Hindi ako naghintay. Sumakay ako sa kotse, isinara ang pinto, at pinaandar ang makina. Doon nag-vibrate ang phone ko. Bagong mensahe mula kay tatay sa family group chat. Kailangan nating pag-usapan kung paano natin trinato si Elena. Matigas? Awkward? Halatang labag sa loob? Pero nandun. Sumunod si nanay. Tapos sa huli, si Angel. Maikli pero totoo. Sorry sa sinabi ko. Hindi ko sinasadya. Ang sama ko. Salamat sa pagtulong mo kahit ganun. Binasa ko lahat. Tapos nag-send ako ng thumbs up emoji. Walang salita, walang pangakong tutulong. Acknowledgement lang. Yun lang ang gusto ko. At ngayong nakuha ko na, nagbago na ang ihip ng hangin at hindi na ito babalik sa dati. Pinanood ko ang group chat na mapuno ng mga pilit na sorry. Ang mensahe ni tatay, parang memo sa opisina. Ang kay nanay, puno ng matatamis na salita, pero passive ang pagsisisi. Elena, alam kong nakaligtaan ka namin. Mahalagang parte ka ng pamilyang ito. Tulungan mo kami. Kay Angel, kahit paano, diretso. Mali ako. Ang sama ko. Sorry. Sana tulungan mo pa rin ako. Binasa ko bawat mensahe na parang nagsusuri ng pekeng pera. Hindi perpekto. Hindi man lang taos puso, hindi siguro buo, pero nakasulat, public record, mahalaga yon. Sa unang pagkakataon, napilitan silang isatinig ang matagal ko nang dinadala ng tahimik, kaya binigay ko ang gusto nila. Halos, dahan-dahan akong nag-type. Pag-iisipan ko, tapos ni-mute ko ang chat. Nang gabing yon, umorder ako ng Thai food, nagpatugtog ng music, at humiga sa sofa ni Jeric gamit ang kumot na hindi amoy lumang expectations. Hindi ako pumunta sa bangko, hindi kinabukasan, hindi sa makalawa. Hayaan silang maghintay.
Hayaan silang makatikim ng kawalan ng magawa. Yung parehong pakiramdam na ipinaramdam nila sa akin ng ilang taon. Pagdating ng Biyernes, dumating ang panibagong alon ng texts. Mas nagpapanik na. Tatay, nauubusan na tayo ng oras. Pumunta ka na sa bangko. Nanay, may charges na. Naka-freeze ang account. Masisira ang credit ni Angel. At si Angel, nagpadala ng pinakamagandang mensahe. Talaga bang hahayaan mo akong malunod dahil lang sa isang pangungusap? Isang pangungusap. Yun ang tawag niya dun. Para bang ang walang may gusto sa'yo dito ay simpleng pagkakamali lang. Para bang hindi ito bunga ng ilang taong pagbabaliwala. Kaya nag-reply ako. Hindi ka nalunod dahil sa isang pangungusap. Nalunod ka dahil ginawa mong balsa ang katahimikan ng ibang tao. Bumaba lang ako. Read. Walang reply. Ilang oras ang lumipas. Nakatanggap ako ng voicemail mula kay tatay. Hindi siya sumigaw. Wala nang panunumbat. Talo na ang boses niya. Naiintindihan namin. Wala kang utang na loob sa amin. Pero kung gagawin mo to, hindi namin makakalimutan. Babawi kami. Kahit paano. Yun ang problema. Palagi silang umaarte na ang pagtatama sa nakaraan ay optional lang. Hindi ako sumagot. Sa halip, binuksan ko ang family GC at nag-iwan ng isang mensahe. Magagawan nyo yan ng paraan. Lagi naman, kahit wala ako at sa unang pagkakataon, alam kong hindi ako nagmamalupit. Tapos na ako. Sabado ng umaga, nagising ako sa sikat ng araw at sa banayad na buzz ng tahimik na telepono. Walang missed calls, walang guilt trip texts, walang utos na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Kapayapaan lang, umupo ako. Nag-unat at huminga. Nang malalim yung parang naalala ulit ng baga ko kung paano huminga. Umalis na si Jeric para sa trabaho, pero nag-iwan siya ng sticky note sa ref. Ngumiti ako. Totoong ngiti. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-iingat sa bawat galaw. Hindi ako nagpapakaalipin para sa pagmamahal na dapat ay libreng ibinibigay. Hindi ako nagmamakaawang makita sa bahay na laging tumatagos lang ang tingin sa akin. Mag-isa ako. At okay lang yun. Tumunog ang phone ko. Isang notification lang. Bank alert. Emergency contact authorization expired. New user added to account. Tinitigan ko ito sandali. Tapos, binura. Nakahanap na sila ng iba. Siyempre naman. Lagi naman. At yun ang huling kumpirmasyon na kailangan ko. Hindi ako kawalan sa kanila. Convenient lang. Lumabas ako sa maliit na balcony ng apartment, balot ng kumot, humihigop ng instant coffee. Ang ingay ng Maynila sa ibaba mga sasakyan, boses, buhay, at sa pagkakataong ito, hindi ako naghihintay ng susunod na dagok. Nandito lang ako. Nang madaling mag-isip ng paghihiganti, na sana gumuho ang mundo nila kung wala ako. Pero hindi ko na yun kailangan. Ang pinakamakapangyarihang magagawa ko ay mabuhay ng maayos nang wala sila. Dahil ang totoo, maaaring hindi nila kailanman sabihin ang mga salitang gusto kong marinig. Maaaring hindi sila maging pamilyang nararapat para sa akin. Pero hindi ko na kailangang dalahin ang bigat ng pag-asang magbabago sila. Inisip ko ang batang ako noon. Ang batang nakaupo sa hapagkainan ng tahimik na pinaliliit ang sarili para mas madaling baliwalain. Binubulungan ko siya ngayon. Sapat lang para tangayin ng hangin. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan ang pagmamahal. Kailangan mo lang umalis kapag hindi ito totoo. Nang hapong iyon, ipinasa ko ang application ko para sa isang artist residency program sa Baguio, bagay na ilang taon kong isinantabi dahil baka kailanganin ni Angel ang kotse o sabi ni tatay ay delikado. Ngayon, wala nang pipigil sa akin. At nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa parehong sofa, may pintura sa ilalim ng mga kuko at kalayaan sa dibdib ko. May napagtanto ako. Maaaring sinabi nilang hindi ako gusto doon. Pero sa pag-alis ko, nakahanap ako ng mas higit pa sa approval nila.
nahanap ko ang sarili ko. Kung nararamdaman mo na ikaw ay palamuti lang sa buhay ng iba, ito na ang senyales mo. Huwag kang matakot na piliin ang sarili mo dahil minsan, ang pag-alis ay hindi pagsuko, ito ay pagsisimula.